Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, salamat sa Panginoon sa mga oras sa itong mga kapatid na tayo po ay nandito. And I pray that okay lang kayong lahat. Amen. Kumusta ang inyong mga Pasko? Malungkot ba ang inyong Pasko? Okay lang yan. May New Year pa naman. Amen. So mga kapatid, magandang gabi po muli sa ating lahat. And magpapatuloy po tayo na mag-study po sa atin pong naputol na lesson. I think maraming Fridays na parang na hindi po tayo nakapag study in the book of Romans po mga kapatid. But ngayon pong gabing ito, magpapatuloy po tayo na mag-aral sa Romans chapter number 6 and we'll be studying verse number 5 and verse number 6 po mga kapatid. And as what we have studying before po mga kapatid, it's all about our life as a Christian, and as we are buried with Him, so as we are resurrected and as Christ was raised up from the dead, then we have to walk also in the newness of life. So mga kapatid, basahin ko lang po itong verse number 5 and verse number 6. The Bible says there po mga kapatid, "For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin." So tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabi pong ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat o Diyos sa inyo pong salita. And dalangin ko po Diyos na ikaw po ang kumilos, gumamaggamit sa inyo pong tagapagsalita na maging daluyan ng pagpapala na nanggaling po sa inyong salita, Panginoon. At Lord, ikaw po mag-open sa aming puso at isipan at tanggapin ang rebuke, Panginoon, ang mga bagay na kailangan po namin tanggapin, na mga mindset po namin, ng mga maling po naming mindset sa aming buhay bilang isang Kristiyano, Panginoon. At Lord, matuwid po ito, Panginoon, sa pamagitan po ng inyo pong salita. Maraming salamat sa inyong anak na namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming kasalanan, nilibing at muling nabuhay. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. So mga kapatid, magandang gabi po muli sa ating lahat. And I hope na hindi niyo po nakakalimutan yung atin pong pinag-aaralan sa salita ng Diyos. Because mga kapatid, I believe that this is very important sa buhay po natin. Mga kapatid, kung wala po yung salita ng Diyos sa buhay po natin, hindi mo alam kung anong gagawin niyo po sa buhay niyo. Now, look at people, mga kapatid, in different parts of the world, on how they show, kung paano nila, mga kapatid, pinapakita yung kanilang buhay, on ano po yung kanilang paniniwala, ano po yung kanilang prinsipyo, ano po yung mga bagay na kanila pong pinangahawakan, mga kapatid. At kung nakikita mo, mga kapatid, maganda naman. Okay naman po, mga kapatid, kaya lang, hanggat hindi po siya naka-align sa salita ng Diyos, okay lang siya pero hindi siya okay sa Diyos po, mga kapatid. So mga kapatid, may mga bagay po sa atin pong buhay, na meron pang naiwan dyan, mga kapatid, na mga prinsipyo na nanggaling po sa mundo. In order, mga kapatid, na mapalitan po yung bagay po na yan, is kailangan po natin yung salita ng Diyos. At ito po yung isang bagay na importante po sa atin, at ito po yung magbabago po sa atin, mga kapatid. Kung tayo po, ang ating pong puso ay bukas sa rebuke, bukas sa pag-correct sa atin pong mga bawat isa po sa atin, sa pag-reprove po sa ating buhay, at bukas yung ating puso na tumanggap na instruction na nanggaling po sa kanyang salita at naayon po sa kanyang apostol na tinawag po para po sa atin sa panahon po natin ngayon. So makita natin dyan, mga kapatid, sa ating pong binasa na sabi dyan, "For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection." So mga kapatid, ang isang tao po, mga kapatid, na na-justify sa
sa pamamagitan po ng Panginoon, ng biyaya ng Diyos, ay mga kapatid, hindi po dapat at hindi po siya dapat free na gumawa ng kasalanan sa lahat ng gusto niya. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Meaning mga kapatid, nung ikaw po ay na-justified, is wala ka sa katayuan na kung gusto mong gumawa ng kasalanan, gagawin mo na lang. Kung gusto mo mag-disobey, gagawin mo na lang. Kasi mga kapatid, isa po yan na hindi po magandang tayo ng isang Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, marami pong nahuhulog ng mga Kristiyano kasi nga, mas pinipili po yung buhay na ganito kaysa sa ganyan. Yung ganitong buhay na yung makamundo, prinsipyo ng mundo, yung lust of the flesh, yung pride of life. So yun na mismo yung lust of the eyes, mga kapatid. Yan na lang po mga kapatid nakafocus ang dapat po hindi po ganyan mga kapatid, kundi dapat nandito po tayo sa buhay ng isang Kristiyano mga kapatid na kapag tayo ay naniwala sa bagay po na yan, na tayo po ay na-justified freely by His grace po mga kapatid, dapat ang ating pong belief or ang ating pong motives mga kapatid is hindi po tayo dapat namumuhay sa kasalanan. Amen? So mga kapatid, minsan, matatanong natin yung sarili natin, kasalanan ba yung bagay na ganito? Parang maliit na bagay lang naman to eh. Pero mga kapatid, hindi mo po pwedeng sabihin na maliit lang yan o malaki ito. Basta alam mong hindi makapag-glorify sa Panginoon yan, hindi po yan maganda sa harapan ng Diyos. Amen? At alam natin mga kapatid kung ano po yung mga bagay na meron po dyan sa salita ng Diyos. So mga kapatid, kung ikaw po ay isang Kristiyano, dapat ang ating pong paniniwala at ang ating pong motives bilang isa pong save or ligtas mga kapatid is hindi po tayo mamuhay sa kasalanan. Hindi po natin sinasabi mga kapatid na mamuhay po kayo ng walang kasalanan kasi parang mukhang medyo malabo po yun mangyari sa atin po. Amen? Kasi nandito pa po tayo sa... Pero mga kapatid, dapat mga kapatid is hindi rin po tayo dapat maging ignorant. Alam niyo po yung ignorante? At hindi po tayo dapat nagkukulang sa knowledge ng ating Panginoong Hesus. And importante po yan mga kapatid, kasi mga kapatid, kapag tayo po ay ignorante sa salita ng Diyos, kapag tayo po mga kapatid ay kulang po sa kaalaman, dito po sa salita ng Diyos mga kapatid, makikita po yan sa ating pamumuhay. Makikita po yan sa ating buhay, sa the way we talk, the way we do our lives mga kapatid. Diyan po yan siya makikita. Kasi mga kapatid, ang salita ng Diyos, kapag nababasa po natin ito mga kapatid, ito po yung magbabago po sa ating puso. Ito po yung magbabago sa ating isipan po mga kapatid. Kasi nga finifeed natin yung sarili natin ng knowledge na nanggaling po sa salita ng Diyos. Basahin po natin mga kapatid itong Ephesians chapter number 1, verse number 17 po mga kapatid. Ephesians chapter number 1, verse number 17, ang sabi po ng Bible dyan mga kapatid, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and the revelation in Him, in the knowledge of Him. That the eyes of your understanding, verse number 18, being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So nakita niyo po mga kapatid, kung gaano kaganda yung sinasabi ng salita ng Diyos, kapag ikaw po ay nabigyan or nakita mo yung bagay na enlighten ka sa understanding ng mga bagay. At ang sabi niya po sa verse number 19, and what is the exceeding greatness of His power? So hindi lang po mga kapatid na ikaw po ay magbabago, kundi makikita mo mga kapatid kung ano po yung Diyos, ano po yung kapangyarihan niya, ano po yung mga ginawa niya sa buhay mo. Amen? At kung sino man siya mga kapatid. And then sabi niya dyan mga kapatid, the greatness of His power to usward who believe according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him as His own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come. So hindi lang dito mga kapatid, kundi malalaman mo din yung mga bagay sa inaharap because of the Word of God. And hath put all things under His feet, and gave Him to be the head of all things to the church,
which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. So mga kapatid, nakita niyo po yung bagay po na yan? If talagang bibigyan lang natin ng puwang sa ating puso at isipan, mga kapatid, ang salita po ng Diyos. At kung talagang tayo, mga kapatid, is gusto po talaga nating isik ang katotohanan sa salita po ng Diyos, mga kapatid. 1 Peter chapter number 3, verse number 18. Basahin natin ito, mga kapatid. Very familiar din itong passage na ito sa bawat isa po sa atin when it comes to na dapat tayo, mga kapatid, is mag-grow po, mga kapatid, sa salita po ng Diyos. Sorry, 2 Peter chapter 3 verse number 18. Nawala na. Nagkamali ako ng mga kapatid. But yung sinabi dyan, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Yan po yung verse na yan, mga kapatid. Pasensya po, nagkamali ako ng sulat po sa verse na ito. But, hanapin natin. Nasa ano yan eh? Lagi yan nasa last verse yun eh. Ayan, sorry, yan pala. 2 Peter chapter 3 verse number 18, yan. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. 1 Corinthians chapter number 1 verse number 5. 1 Corinthians chapter number 1 verse number 5. That in everything ye are enriched by Him in all utterance and in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that ye come behind no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, who shall confirm you unto the end, and that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Another verse po, mga kapatid, is on Philippians chapter number 1, verse number 9. Ano pong sabi dyan, mga kapatid, sa Philippians chapter number 1, verse number 9? Pinag-aaralan din po natin to sa every Sunday. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. So another verse, buksan natin, mga kapatid, is on Colossians chapter number 1, verse number 10. Mag-start tayo ng verse number 9. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. For what reason, mga kapatid, na dapat meron po tayong knowledge of His will and all wisdom and spiritual understanding? That ye, tayo, mga kapatid, might walk worthy, na lumakad tayo ng worthy sa Panginoon unto all pleasing. Na ang napiplease po natin, mga kapatid, is yung Diyos, and being fruitful in every good work. At because of that, mga kapatid, because of the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, mga kapatid, magkakaroon din po tayo ng fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to His glorious power unto all patience and long-suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father which had made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. So mga kapatid, kapag hindi po natin nakita at hindi po tayo nagkaroon at hindi po natin binigyan ng lugar yung knowledge na meron po sa salita ng Diyos po, mga kapatid, how can we be, o paano tayo magiging ganun, mga kapatid, sa atin po mga pinagbabasa na salita po ng Diyos? Amen? Ang hirap, mga kapatid, nang wala kang knowledge. Just imagine na lang, mga kapatid, you were in the school. Sa school ka, hindi ka nag-review, hindi ka nag-study, biglang nagpa-quiz. Anong may sasagot natin? Nakuha niyo mo, mga kapatid, di ba pag biglang nag-quiz na hindi ka pa nakapag-study at hindi ka nakapag-aral? Di ba parang hirap-hirap sumagot? Meron kang may sasagot pero minsan hindi mo alam kung tama. Nagdadalawang isip ka. Amen?
Yung iba may mga stock knowledge, nakikinig. Pero mga kapatid, hindi pa rin talaga sapat. Kaya nga, di ba, laging nasasabi mga kapatid, na daig ng masipag ang matalino. Kaya dapat mga kapatid, matalino tayong magbasa. Masipag tayong magbasa, masipag tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Si mga kapatid, ito po yung tutulong po sa atin mga kapatid. Ito po yung tutulong po sa atin sa buhay po natin mga kapatid, no, kung ano mang pagdaanan sa buhay natin. Na mga kapatid, kapag hindi po natin naintindihan yung mga bagay po na yan, at hindi po natin naintindihan yung what it means to be justified, na kumbaga parang ang inisip, di ba, na balikan natin yung ating mga pinag-aralan, inisip na isang tao na justified naman na ako. Okay na ako magpakasala, okay na, kahit hindi ko na pag-aralan yan, naintindihan ko naman eh. Pero mga kapatid, ang magkakamali tayo mga kapatid, doon po sa bagay na tayo po ay namumuhay ng hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Ngayon, paano ko ba malalaman yung kalooban ng Panginoon? Meron bang bubulong sa'yo dyan sa likod mo? Meron bang magpapakita sa'yo na anghel? Ito yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Ito dapat ang gawin mo. Hindi mga kapatid, ang kalooban ng Diyos makikita mo sa Kanyang salita. Paano, pastor, pa mag-aasawa na ako? Paano yan? Balikan mo yung salita ng Diyos. Amen? Kasi may instruction dyan sa lahat mga kapatid, meron po siyang instruction po sa atin. Minsan lang, kaya hindi natin alam yung mga ginagawa natin sa buhay natin mga kapatid kasi nga we have or meron po tayong lack of knowledge at meron po tayong ignorance sa salita po ng Diyos. Kaya parang ang ginagawa natin mga kapatid sa buhay natin bilang isang Kristiyano, parang naring mundo. Bahala na. Bahala na, ganito, bahala na yan. Pero hindi dapat mga kapatid eh. Kasi meron po tayong salita ng Diyos na palagi pong magagabay po sa atin. At ito po yung manual po ng ating buhay po mga kapatid. Kaya nga po sinabi niya po dyan sa verse number 5, "For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection." So mga kapatid, ang isang mga reasoning ay lagi pong babalikin mga kapatid kung paano tayo naligtas, kung paano ka naligtas, ano yung gospel mo, ano ba yung pinaniwala natin ng gospel, because we believe that the gospel is that Christ died for our sins, was buried, and rose again the third day. At mababasa po natin yan mga kapatid sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 4. Amen? Nandiyan po. Meaning mga kapatid, a man should put his faith doon po sa yung sa tinapos na ginawa ng atin pong Panginoong Jesus. At ang sabi diyan dito mga kapatid sa verse number 3, sabi niya diyan, di ba, "Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death." Amen? And mga kapatid, sabi, "Therefore, we are buried with Him by the baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so also we should walk in the newness of life." So mga kapatid, ang katotohanan pala dapat nung tayo po ay naligtas na, nung panahon na naligtas ka, hindi pala sa panahon na binautismuhan ka, kundi doon sa panahon na naligtas ka, dapat doon na nagsistart na ang isang Kristiyano is nag-walk in the newness of life. Kasi mga kapatid, paano mangyayari yun mga kapatid? Siyempre, una-una, dapat naintindihan mo yung gospel. Pangalawa, dapat naintindihan mo yung salita ng Diyos. Hindi man lahat, pero dapat may naiintindihan po tayo dyan mga kapatid. So mga kapatid, kapag tayo po ay nabisi na hindi po tayo marunong makinig, hindi po tayo marunong magbasa, hindi po tayo marunong mag-study, ano po mangyayari mga kapatid? At kapag tayo po ay laging distracted sa mundo, ganun po mangyayari niya mga kapatid. Mawawala at malalayo ka po sa katotohanan kung ano po dapat ang ating pong gawin sa ating pong buhay po mga kapatid. So mga kapatid, babalik po yan palagi doon sa gospel na atin pong pinaniwalaan. At kung tayo po ay nabaptize into Christ, that is by the Spirit, put into the body of Christ, and mga kapatid, parang ganun din po na conform po tayo sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, at pag-resurrect ng ating Panginoong Hesus. Ang katotohanan niyan mga kapatid, na si Kristo ay namatay din po tayo sa Kanya.
at siya po ang resulta po ng kanyang kamatayan na tayo namatay po sa kanya mga kapatid, siya po ay na-resurrect. Meaning nabuhay siyang muli. At tayo naman mga kapatid is we are resurrect also to walk in the newness of life. Kumbaga mga kapatid, nung tayo po ay naligtas, binuhay kang muli. Amen? At napagbuhay sa iyo muli mga kapatid, dapat natututo na po tayong mag-walk in the newness of life. At ito pong katotohanan na ito mga kapatid, is ginawa po ito ng posible ng Diyos at ginawa po itong posible dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa cross ng Kalbaryo. Anong sabi ng verse number 6? Knowing this, dapat inaalam po natin ito mga kapatid, that our old man is crucified with Him. So meaning mga kapatid, yung ating pong old man, yung inyo pong old man, yung ikaw, yung lumang ikaw mga kapatid, yung dating makasalanan, meaning it was crucified with Him. Bakit? That the body of sin might be destroyed. Pero pastor, hindi naman na-destroy yung body ko. Maghintay lang tayo mga kapatid na tayo mamatay. Madi-destroyed talaga yan. Pero not only that mga kapatid, meron po kasing nangyaring spiritual circumcision, which is hiniwalay po yung sinful nature sa atin pong spiritual po mga kapatid. So mga kapatid, our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth, that we should not serve sin. Kaya mga kapatid, nakakalungkot po kapag tayo po ay Kristiyano, na parang gustong-gusto mong magpakasala. Iba kasi mga kapatid yung parang nagkakasala ka kesa sa yung sinasadya mong magpakasala. Amen? So kung sinasadya mo yan mga kapatid, you check yourselves. Baka mga kapatid is yung buhay mo is hindi mo talaga na-surrender sa Panginoon, baka nakasurrender yan sa sarili mo at sa kasalanan. Kasi nga mga kapatid, we've been preaching a lot of things in here, at kung ano-ano mga kapatid, we're trying to preach about sins and everything, immorality and whatever it is mga kapatid. So it should be mga kapatid na tumutulong po sa atin na matuwid po tayo paunti-unti. Amen? No, we're not trying to be perfect here mga kapatid. Pero mga kapatid, tinatry po natin na nagawin ng kalooban ng Panginoon. At kung ngayon nalalaman natin mga kapatid na yung ating pong old man, yung ating pong sinful nature is na-crucified na po sa Kanya para mga kapatid, ma-destroy yung body na po na yung mga kapatid. At the moment that we got saved po mga kapatid, ano po nangyari sa atin? Na-justified po tayo. And so that when we justified, the body of sin might be destroyed. Para mga kapatid, hindi po tayo maglingkod sa kasalanan, kundi maglingkod po tayo sa Diyos. Pero ang nakakalungkot po mga kapatid, na mga nangyayari po sa panahon ngayon. Karamihan, ang daming mga Kristiyano na nabubuhay sa kasalanan. At yan po yung pinaka nakakalungkot. Kasi baka mga kapatid, may mga rason naman. Baka naman talaga hindi natin naiintindihan. Or naintindihan natin mga kapatid, pero baka naman hindi mo ina-apply sa buhay mo. Amen? So mga kapatid, when you read, when you understand, kapag nalaman po natin, try your best. Let's try our best na ma-apply po natin ito sa ating pong buhay. Kasi mga kapatid, ako, natapos na po ako sa panahon na mag-judge po ako ng tao sa mga bagay na nangyayari po sa buhay nila. Pag nagkakamali, judge po. Kasi mga kapatid, we all know that everyone is short in the glory of God. Magkakasala mga kapatid. Pero mga kapatid, let us try to understand na kapag itong tao na ito mga kapatid, hindi po siya namumuhay ng tama o namumuhay po siya sa kasalanan, probably, kailangan po nilang i-examine po ang kanilang sarili. Amen? Ang hirap po kasi mga kapatid. Now mga kapatid, ang sabi po dyan sa Galatians chapter number 2, verse number 20, para makonect natin to mga kapatid. Galatians chapter number 2, verse number 20. Sa susunod pala, mag-ano tayo, no? Yung pag may Bible kayong lahat, magbasa. Total, no, para masanay kayo mga kapatid. Sabi ng Galatians 2:20,
I am crucified with Christ. Anong sinabi dun kanina sa verse? Knowing this, that our old man is crucified with Him. I am crucified with Christ, nevertheless, I live. So, na-crucified ka kay Christ, pero nabubuhay ka pa din. Yet not I, pero hindi ako, ang sabi niya dyan, but Christ liveth in me. Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh. Ang gusto mo mga kapatid na maging maayos yung buhay mo bilang isang Kristiyano, you take this verse to yourself. Na mga kapatid, sabi niya dyan, at ang buhay na dito sa aking laman, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So mga kapatid, ang mga nagtiwala sa ginawa ng Panginoong Hesus, mga kapatid, has been made part of His body. Pero mga kapatid, hindi para mamuhay sa kanyang sarili, kundi mamuhay sa Diyos. Amen? Hindi na po mabuhay sa kanya pong sarili, but mamuhay po at si Jesus Christ ang namumuhay po dapat sa kanyang sarili. Ito po yung isang bagay na pinakamalaking nag-change po sa buhay natin dapat. Na dapat hindi na dapat kalooban mo yung palaging nasusunod sa inyo. Sa akin, sa buhay ko, dapat kalooban ng Diyos. Kasi kung naniniwala tayo that Christ liveth in me, so if Christ liveth in you, ano bang buhay na meron ng Panginoong Hesus? Kasalanan? Masama? Pangit? Di ba ang buhay niya mga kapatid, even on His earthly ministry mga kapatid, there's no fault na nakita po sa kanya. Meaning mga kapatid, He lives godly. He lives with holiness. At mga kapatid, that's physical. Pero mga kapatid, in spiritual mga kapatid, ang Diyos po natin is same thing. He is just, He is holy. So therefore, we should live holy. Because Christ liveth in me. Amen. Kaya mga kapatid, we have to take this thing. Kasi mga kapatid, the Christian is no longer on his own. Ang Kristiyano mga kapatid, hindi ka na po kasi nga you are paid with the price. Binayaran ka ng Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng kanyang dugo. But Christ lives and moves through Him and in Him. So ngayon mga kapatid, tanungin natin yung ating sarili. Kung sino ba yung namumuhay sa ating buhay? If it is your old man, na ngayon nalaman mo na crucified na pala yan doon, nandoon na pala yan dapat, na-destroy na pala yung body of sin. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, paano nga ba ako nabubuhay? How do I live my life in this world? Am I living it for Christ? Is Christ liveth in me? Or I live it on my own? Meaning, sarili mong kalooban ang nangyayari po sa inyong buhay. So mga kapatid, always bear in mind kung ano po yung sinasabi ng banal na kasulatan about sa atin pong katawan. How the scriptures remind us and exhort and admonish us our position in Christ, and even, excuse me for the word and the term, sexual immorality. Mga kapatid, you have to learn these things. Now, if you go on 1 Corinthians chapter number 6, tignan po natin ito mga kapatid. 1 Corinthians chapter number 6, verse 15. And Paul mentioned about these things po mga kapatid. Amen? 1 Corinthians chapter number 6, verse number 15, sabi ng Bible, know ye not that your bodies are the members of Christ? So ngayon alam niyo that your body is a member of Christ. Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? Alam niyo po yung harlot? Yung harlot po is yung bayarang babae. Yung nagpapagamit. So alam niyo na po yung harlot. Kasi pangit kasi yung term niya na pag mga kaling term eh. Pero yung isa, bayarang babae po yung harlot. Kung sino-sino po yung gumagamit po sa kanya. Now mga kapatid, isa lang pong ibig sabihin yan mga kapatid. If you are a members of Christ and your body is a members of Christ, kailangan ba talaga, kailangan ko bang kunin na itong members of Christ at gawin silang members ng harlot? God forbid. What? Know ye not that he which joined to an harlot is one body? For two saith he shall one flesh.
But he that is joined unto the Lord is one spirit. Sabi ng verse number 18, flee fornication. So ang fornication po mga kapatid, ito po yung sexual immorality na ginagawa po ng hindi po kasal. Amen? Every sin that a man doeth without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. So mga kapatid, mga young people, huwag nyo na pong itry. Huwag nyo na pong itry na explore explore lang ako mga kapatid. Minsan sa exploration na ginagawa po natin, dyan pa tayo nahuhulog mga kapatid. So, think about these things. That he committed fornication, committed and sinneth against his own body. Verse number 19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? So alam niyo po ba yan mga kapatid? That our body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. So meaning mga kapatid, that your body, if you believe you're saved, if you are saved, your body is not yours. Kumbaga yung body na meron ka, hindi na yan sa'yo. Diyos na nagmamayari niyan. And how can we say that mga kapatid? Verse number 20, for ye are bought with a price. Binili ka ng meron pong price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which is our God's. So mga kapatid, meaning pala mga kapatid, the moment we got justified, the moment that our body is crucified with Him. So meaning po mga kapatid, hindi ka po dapat mamuhay ng sarili mo. Dapat ang buhay natin is what? Nagbibigay ng glory sa ating Panginoon. Amen? So sin, dapat wala po yan sa way ng buhay ng isang believer po mga kapatid. At kailangan po nating maintindihan ang sitwasyon na meron po tayo. Lalong-lalo pa mga kapatid sa panahon po natin ngayon na ang daling matutunan ng isang bata yung bagay na ginagawa dapat ng mag-asawa. Bakit? Kita na kasi. Nandyan na kasi. O pwede nang makita ng even bata na walang kamuwang-muwang sa mundo. Kaya mga kapatid, kung hindi ka mag-iingat at tinitingin mo, parang tingin mo na okay lang yan mga kapatid, dyan po yan nagsisimula. Dyan po yan magsisimula na parang ikaw mismo, parang gugustuhin mo na siya. Kasi yung mga kapatid, ano yan? Lust of the eyes. At syempre, nakikita mo na siya, anong susunod dyan? Magkakaroon ka na ng pride. Pride of life. At anong susunod dyan? Lust of the flesh. Gagawin mo na siya. Kasi mga kapatid, yun po yung nafe-feed po natin sa ating mind. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo ng gusto. Hindi pwedeng sabihin na, okay lang yan kasi yan lang naman. Ay, okay lang yan, ganito lang naman. Mga kapatid, yung mga ganyang bagay, okay lang yan, yung maliit lang yan, maliit-liit lang yan. Lumalaki po yan mga kapatid. Later on, nakakasanayan mo na. Later on, hahanapin mo na, parang hindi ka na mabubuhay na. Wala yan. Amen? Ganyan po yung mga word na addiction. Hindi na mawala sa sarili mo kasi nga gustong-gusto mo na siya. Kailan ba yan? Anong bagay pa yung nagsimula? Pa-isa-isa, pa-dalawa-dalawa, pa-tatlo-tatlo, pa-isandaan-isandaan, yung 10, naging 10,000. Naging daang-daang libo. So ngayon, naging addict na po mga kapatid. Hindi mo na kayang pigilan yung sarili mo sa mga bagay na ganyan. Kaya mga kapatid, we have to be moderately. At tignan po natin mga kapatid kung talaga bang makakatulong po sa ating buhay po yan. Kailangan po nating maintindihan mga kapatid, yung bagay sa believers' old men. Mga kapatid, we know, sinabi sa Bible, yung old man was crucified. Pero mga kapatid, yung old man, nandyan yan sa'yo. Kaya nga mga kapatid, kapag naaalala mo yung bagay na to, minsan parang ang bilis mong gawin. Kasi pag nabubuhay siya mga kapatid, pag binubuhay mo siyang muli, pag inaalala mo siyang muli, parang gusto kong bumalik dun sa dati kong buhay. Subukan ko kaya ulit. Tingnan ko nga,
mga kapatid, don't try to do it by yourself na alam mong hindi ka po mahina. Huwag mong bubuhayin yung natutulog na sana patay na. Kasi na-crucified na siya with him eh. Ang dubig sabihin, naiwan na siya dapat dun sa cross. Nung ikaw po ay naligtas, meaning it was crucified with Christ. Kaya lang mga kapatid, hindi naman mawawala na parang nakasanayan mo yan eh. So mga kapatid, help yourself. At paano ko tutulungan yung sarili ko, Pastor? Then read the Word of God, listen, and apply the things kung ano po yung dapat nating ma-apply sa ating pong buhay po mga kapatid. Kasi mga kapatid, yung old man na nandyan, na sabing patay na, kapag yan nabuhay po muli, mga kapatid, naku po, ang gustong-gustong gawin yan is kasalanan. Walang ibang gustong gawin yan, mga kapatid, kundi kasalanan. Kaya nga sinabi ng Bible, knowing this, that the old man, anong sabi doon, is crucified with him. Amen? Knowing this, that our old man is crucified with him. Pero mga kapatid, pag yan binuhay mo muli, nako po, para talaga yan dragon na. Kaya nga mga kapatid, makikita niyo po ibang mga Kristiyano, mga kapatid. Iba sa atin, pag nawala sa church, ang hirap-hirap bumalik. Alam niyo po kung bakit? Kasi binuhay mo yung patay na eh. Binuhay mo na yung na-crucified na sana. Amen? Kaya ngayon, parang ikaw, tamad ka na rin. Hindi ako magsimba kasi gagawa ka na ng sarili mong rason. Amen? Hindi po yung nangyayari mga kapatid ngayon lang. Matagal na po yan nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Matagal na pong mga bagay na nangyayari. Kaya nga kailangan mga kapatid, magbantay po tayo kasi kung hindi mga kapatid, nako po, I will tell you mga kapatid, don't try to play with the devil. And even don't try na itis mo siya, hamunin mo siya mga kapatid. How strong you are. Gaano ka ba talaga katatag para sabihin mong kaya mo yung devil mga kapatid. Imagine, si Adam at si Eve, they were perfect when they were created. Pero when devil comes at in them, wala pong nagawa yung righteousness na meron po sila. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magmalaki. Nasabihin mo sa sarili mo that you are better than Satan. Don't try to think about that na mas better ka pa kay Satan mga kapatid. Kasi kung better ka kay Satan, bakit nagkakasala kapatid? Bakit nagsushort pa rin tayo sa glory ng Panginoon? Kaya mga kapatid, a Bible has given us something na dapat natin gawin. Kaya nga sinabi niya mga kapatid sa Galatians chapter number 5, verse number 17. Galatians 5, verse number 17. Ano pong sabi ng Bible dyan mga kapatid? For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. So meaning mga kapatid, ito talagang dalawa na to, yung spirit at saka yung flesh, hindi po talaga yung magkakasundo. Hindi po talaga mga kapatid, ang sabi niya dyan, and these are contrary the one to another, so that ye cannot do the things that you would. Kaya mga kapatid, di ba, imagine mo mga kapatid kapag nasa school kayo, tapos parang nakatulog ka. Hindi mo narinig yung diniscuss. Ngayon, nag-exam. Anong masasagot mo? Amen? Kaya mga kapatid, importante po na tayo na dapat pinakikinggan mo kasi mahirap po mga kapatid. You don't think that you're better than anyone. And these are contrary to one another so that ye cannot do. So mga kapatid, mga bagay na gagawin sa'yo ng jablo mga kapatid para hindi mo magawa yung mga bagay na dapat mong gawin. Amen? Kasi nga, dinidistract ka. You've been distracted in everything po mga kapatid. At kapag hindi po natin ito matutunan mga kapatid, you're going to be distracted by yung buong buhay mo bilang isang Kristiyano po mga kapatid. Kasi you're not paying attention, you're not giving your things, your time to God. Hindi ka nagbabasa, hindi ka nagsa-study, and you didn't even learn how to listen. At sabi niya mga kapatid, but if ye be led by the Spirit, ye are not under the law. At karamihan po mga kapatid ng mga Kristiyano mga kapatid, they take it so lightly.
Alam niyo po, hindi take it so lightly. Mas parang binabaliwala nila yung mga bagay-bagay. That's how it is po mga kapatid. Okay lang yan, kaya ko naman yan, malakas Kristiyano na ako, saved na ako. But later you see mga kapatid, bagsak. Diba? May mga iba tayong mga classmate dun sa school. Hindi na ako mag-review, hindi na ako, kaya ko naman yan. Tapos pagtapos ng ano nga sagot sa number 1? Kalimutan ko eh. O ba't mo nakalimutan, kala ko ba alam mo? So that's how it is mga kapatid. And why we try to listen and to study the word of God mga kapatid para po malaman po natin mga kapatid so that when the time will come mga kapatid, mayroon po tayong bala sa ating buhay. Na mga kapatid, knowing this that our old man is crucified with Him. If our old man is crucified already, that the body of sin might be destroyed, then we need to understand kung paano po tayo mamuhay na sinasabi po ng banal na kasulatan po sa atin. Amen? At gawin po natin yan mga kapatid. At lagi po natin i-feel ang ating pong sarili mga kapatid, ang knowledge ng Panginoong Yesus. Nang sa ganun mga kapatid, magkaroon po tayo ng understanding na kung ano po yung gagawin po natin, na whatever mangyari po sa ating buhay mo mga kapatid, that this life will never serve sin. Amen? Mahirap man yung buhay natin, magkaroon man tayo ng pagsubok, magkaroon ka man ng mga temptasyon sa buhay mo, maging ma-down ka man sa buhay mo mga kapatid, isang bagay na wag mong gagawin, wag ka pong mag-serve sa sin. At alam niyo po ba minsan mga kapatid kung bakit kayo nanghihina? Alam niyo kung bakit parang nawawalan kayo ng gana sa mga bagay-bagay mga kapatid? Isa lang naman yun because nakagawa ka ng kasalanan or something that you have did or done in your life. At yan talaga mga kapatid ang isang malaking distraction sa buhay mo kasi sino ba nagbigay niyan sa'yo? Because you've been distracted by the sins at lahat ng bagay na ginagawa po natin mga kapatid. Kasi nga, nakabantay lang po yung kaaway natin sa buhay po natin. Wala pong ibang gagawin yan kundi i-destroy ang buhay mo. Kaya kung hindi mo po babantayan ang sarili mo at hindi mo palaging pipiliin na mamuhay ng godly, ng buhay na meron pong holiness. At in fact mga kapatid, alam po natin that ang salvation po mga kapatid is hindi po yan masusukat kung ano po yung ginagawa ng bawat isa po sa atin. But mga kapatid, we have to encourage one another. Dapat po sa unto sanctification as Paul exhort in 1 Thessalonians chapter number 4, verse number 3 hanggang verse number 7. 1 Thessalonians chapter number 4, verse number 3. The Bible says, "For this is the will of God, even your sanctification." Anong sabi niya dyan? "That ye should abstain from fornication." Kasi nga mga kapatid, magkakaroon ka ng kasalanan sa iyong sariling katawan. "That every one of you should know how to possess his vessels in sanctification and honor, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God, that no man go beyond and defraud his brother in any matter, because the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified." Verse number 7, "For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness." Ngayon mga kapatid, how do we understand holiness? Yung tipong kailangan nakadamit ka ng maayos, malinis kang tignan, pumupunta ka sa simbahan. Ganun ba yung holiness mga kapatid? Yung tipong kumakanta ka sa harap, nagbibigay ka ng offering, nagpipreach ka, is that how you live holiness mga kapatid? Living in holiness, yung makikilala mo yung sarili mo mga kapatid. Malalaman mo kung namumuhay ka talaga ng mayroong true holiness sa buhay mo pag mag-isa ka na lang. Pag wala nang nakatingin sa iyong Kristiyano. Kasi doon mo na yan makikita mga kapatid kung talaga bang mananatili sa iyong ginagawa mo dito sa church. Dito sa church mga kapatid, syempre, all eyes are open. Kumbaga, we are surrounded by the CCTV. Bawat isa, dalawa yung CCTV. Diba? Bawat isang tao, dalawa yan nakikita. So ikaw medyo ano ka. Hindi ka basta-basta gagawa ng kasalanan.
Not unless talagang sobrang kapal na ng mukha natin na even sa magkakasama, gagawa ka ng kasama. Pero mga kapatid, I don't think that a Christian will do sins in the fellowship of the brethren. Amen? Ano ka eh? Takot ka eh. Meron kang takot eh. Kaya minsan parang takot ka pa sa mga kapatiran mo kasi sa Diyos eh. Pero mga kapatid, pag mag-isa ka na lang, kumusta yung buhay mo pag mag-isa ka na lang? Pag wala nang nakatingin sa'yo. Pag wala nang magsasabi sa'yo, uy, Brad, parang mali ata yan ah. Doon mga kapatid, makikita mo kung talagang isinasa buhay mo yung buhay na merong kabanalan. At kung maiintindihan mo siya mga kapatid, yung holiness mga kapatid, and someday, somewhere, darating po tayo sa mga ganyang bagay. Abstain from all appearance of evil. Mamuhay ka mga kapatid ng kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos. In the sight of God, we are holy. Our soul is already been redeemed. Our soul is already been free of sin, justified by His grace. Pero mga kapatid, nandito pa tayo sa mundo. Amen? Kaya mga kapatid, let us try to live kung ano po talaga dapat. And someday mga kapatid, our body will be changed from corruptible into incorruptible. So justification mga kapatid is freely given to us by the grace of our Lord Jesus Christ. At para hindi po tayo magpatuloy po sa kasalanan. But mga kapatid, magpatuloy po tayo ng paglilingkod sa Diyos with all our heart at meron pong understanding. Hindi po tayo dapat naligtas sa biyaya ng Diyos para paglingkuran ng kasalanan. Para magpatuloy ka sa kasalanan. Kasi ang hirap niyan mga kapatid, Kristiyano ka, nagpapatuloy ka sa kasalanan. Ang hirap niyan kapatid. Kaya even yung buhay ng isang Kristiyano pag nagpapatuloy sa kasalanan, masyadong distracted. Hindi mo maintindihan. Hindi na pa-priority yung dapat i-priority po mga kapatid. But we are justified freely by His grace to serve Him. Na kung saan mga kapatid, ang pagmamahal is hindi mo pwedeng ma-earn at hindi rin po mawawala. Amen? Yung pagmamahal ng Diyos na hindi mo kayang i-earn. Kasi binigay niya yan sa iyo mga kapatid ng libre. At hindi rin po yan mawawala. Kaya mga kapatid, let us not be someone na sa kanyang mind, sa kanyang isip, na okay lang magpatuloy sa kasalanan kasi ligtas na rin. Meaning, na-yield ka sa kasalanan. Meaning, mas ino-obey mo yung kasalanan. Mga kapatid, let's be a Christian. Nalaman natin that this old man is crucified with Him. And we know that para ang ating body of sin is ma-destroyed. That henceforth, we should not serve sin. Mga kapatid, bakit kailangan nating sabihin ito sa bawat isa po sa atin? Kasi mga kapatid, kung pagugustuhan mo yung sarili mo, hindi ka gagawa ng tama. Huwag mong sasabihin mga kapatid na mas pipiliin mo yung tama. Eh, nagsabi nga yung Bible, di ba? We've been through that. No one is good. Amen? No one is seeking God. Kaya mga kapatid, if we allow, kung hahayaan natin yung sarili natin na mamuhay, mga kapatid, I will tell you, mamumuhay tayo ng mali. Salamat sa salita ng Diyos na nagbibigay po sa atin ng paalala. Amen? Kasi kung hindi po tayo paalalanan, mga kapatid, wala ka rin pong gagawin sa buhay mo kundi kung ano-ano na lang. Amen? Nababantayan nyo ba yung sarili nyo pag mag-isa ka na lang tapos yung wala kang ginagawa? Kung ano-ano pumapasok sa isip natin? Di ba? Naranasan nyo ba yan? Kaya mga kapatid, yung idleness ng buhay natin, mga kapatid, you should learn how to think more in a godly thinking po mga kapatid. Kasi kung ano-ano talagang papasok din sa isip natin. Remember, the old man is crucified, but the old man is still there. Kaya pag binuhay mo yan mga kapatid, I will tell you, the old man wants to leave you lustful, prideful,
yan po yung mangyayari sa buhay po natin mga kapatid. So don't try na isipin mo na malakas ka, matatag ka. Baka kasi mga kapatid, dumating sa punto ng buhay mo, nagsisisi ka na. Dapat pala hindi ko ginawa. Amen? Kaya mga kapatid, be careful in the idleness of your life, of your time. Kasi mga kapatid, kung ano-ano ang iniisip niyan. Para mga kapatid, hindi ka pa makapag-isip ng mga ganong bagay, magbasa ka na lang ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Let us pray po mga kapatid. Tagilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat Panginoon sa inyo pong salita na nagpakita po sa amin Panginoon that we should not serve sin, we should not yield on our sin, O God. Lord, help us, O God, na kami po ay makapagpatuloy sa paglilingkod po sa inyo. Tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin, Panginoon, na mamuhay po kami na meron pong katapatan, godly, holiness po sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ikaw pong manguna po sa bawat isa po sa amin at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng more knowledge, O God, from your word. Lord, help us that we can read your word at ikaw, Panginoon, magpatuloy po sa pagkilos sa aming pong buhay. Palain niyo po yung bawat isa po sa amin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. So,